Kakaanunsyo lang ng pamilya Trump na magtatayo sila ng isang pribadong isla at nagdulot ito ng matitinding protesta at maging ng isang investigasyon tungkol sa umano'y korupsyon. Narito ang nangyayari. Si Jared Kushner, manugang ni Donald Trump, kasama ang kanyang asawa na si Ivanka Trump ay may planong gawing isang 1.5 bilyong resort ang isang walang nakatirang isla. Ngunit hindi lang doon nagtatapos ang proyekto. Kasama rin sa plano ang pagtatayo ng isa pang resort sa mainland ng Albania na tinatayang aabot sa halos 5 billion ang halaga. Doon na magkakaroon ito ng ilang hotel, mga villa, at humigit kumulang 10,000 rooms. Ngunit hindi lahat ay pabor dito. Maraming Albanian ang tumututol sa proyekto at nitong nakaraang weekend ay nagkaroon ng mga protesta sa mga lansangan at sa labas ng mga tanggapan ng gobyerno. Ayon sa mga tumututol, ang ilan sa mga lupang pagtatayuan ng proyekto ay protektadong lugar at tahanan ng napakaraming uri ng hayop at mahahalagang likas na yaman. Dahil dito, kinumpirma ng mga taga-usig sa Albania na nagsimula na sila ng isang investigasyon kaugnay ng posibleng korupsyon sa kasunduang ito. Sa kabilang banda, inaasahang magiging isa ito sa pinakamalalaking pamumuhunan sa industriya ng turismo ng Albania sa kasaysayan nito. Tinataya rin na makalilikha ito ng mahigit 1,000 na trabaho at magdadala ng malaking kita sa bansa. Ngayon ang tanong, sa tingin mo ba, dapat bang payagang makuha ng pamilya Trump ang kanilang pribadong isla o hindi? Sa ibang balita naman, si Donald Trump ay katatapos lang ng isang insane na tawag sa telepono kay Netanyahu. Kaya ayon sa isang bagong ulat ng Axios, direktang sinabi ni Trump kay Netanyahu, quote, "Baliw ka na. Nasa kulungan ka na kung hindi dahil sa akin. Inililigtas kita. Lahat ay galit na sa iyo ngayon. Lahat ay galit na sa Israel dahil sa ginagawa niyo." At iyon ay ayon sa isang hindi pinangalanang US official na nagsalita sa Axios. Sinasabi nila na galit si Trump sa patuloy na pag-escalate ng Israel sa aksyong militar sa Lebanon na sumisira sa mga negosasyon ng US para sa kapayapaan sa Iran. Sa katunayan, noong Lunes pa lang, nagbanta ang Iran na iwanan ang mga negosasyon sa US dahil dito. Kaya ano sa tingin ninyo? Ito ba ay isa lang na argumento at magpapatuloy sila? O ito ba ay senyales ng isang seryosong turning point sa relasyon ng US at Israel?